Salamat o Diyos na Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng kalakasan, karunungan, Panginoon, katagumpayan, Ama, at talino, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Salamat sa pangunawa na patuloy mo ipagkakaloob sa araw na to. Muli kong hinihingi sa iyo ang patnubay, gabay, Panginoon, na nagmumula sa banal na spirito. Ama, na patuloy kang mangusap, O Diyos, nananampalataya po ako na kahit nasaan ako, alam kong naririnig mong panalangin ko. Na kahit nasaan ako, alam ko, Panginoon, na ikaw ang makikita at hindi ako. Hayaan mong parangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo sa pamamagitan ng aking buhay, Ama, na mulit-muli, Panginoon, patuloy kitang ipagmamalaki. Mulit-muli, Panginoon, patuloy kitang sasambahin. Mulit-muli, Panginoon, patuloy kita pasasalamatan, Ama, sa lahat ng katagumpayan na binigay mo. Hindi lang sa physical ko, spiritual, mental, Panginoon, sa lahat ng parte ng buhay ko, even sa mga pamilya ko, Panginoon. Salamat na ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Salamat na hindi ka nagbabago noon, ngayon at pagpakailanman. Salamat, Panginoon, na mabuti kang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya patuloy kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Patuloy mo kaming i-cleanse, i-transform, i-purify, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, na laging mabuti, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Lord, ano man ang aking nagawa, ano man ang aming nagawa, hinihingi ko po ng kapatawaran sa iyong harapan sa mga oras na to. Na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, maging karapat-dapat kaming anak, karapat-dapat kaming servant, karapat-dapat kaming kaibigan sa harapan mo. Ama, patuloy mo akong samahan sa araw na to, sa oras na to. Pinagkakatiwala kong gawain ito na magiging matagumpay hindi dahil magaling ako, hindi dahil ma-wisdom ako, hindi dahil Panginoon anointed ako. Lord, magtatagumpay ang gawain ito dahil sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, patuloy kong inilalagak sa iyo ang lahat ng katagumpayan, kapangyarihan, katwiran ng iyong mga salita na magmanifest sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. At Lord, buksan mo yung puso at isip, Panginoon, na maitanim ito na hindi lang dumaan sa tenga, kundi pumasok sa puso at isip, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen. May bukas pong baterya. Ayan pa, pamute po ng mga mic ng bukas po. Yung mga kapapasok po. Nasabit ako. Excuse me. Excuse po. Ayan, Tita Lisa, tayo po'y magsimula na. Pabasa po sa 1 to 3 muna. Sa Deuteronomy Amen. 25 po tayo. Amen. Yan. Tayo pong dumako sa verse 1 to 3. Kapag may usaping iniharap sa hukuman at napawalang sala ang walang kasalanan at nahutulan ang may sala, at kung ang angkop na parusa ay hagupit, padadapain ng hukom ang may sala at hahagupitin ayon sa bigat ng kanyang kasalanan. At 4 na po ang pinakamaraming hagupit na maaaring ibigay sa may sala. Ang higit dito ay paghamok na sa kanyang pagkatao. Amen po. Amen. Praise God. So nakita niyo po, ito po yung mga punishment na, kasi nung panahon na yun, wala naman pong kulungan. Walang mga katulad natin ngayon sa panahon ngayon. Amen. So dito po sa verse na to, makikita natin, ito yung ina-avoid ng Panginoon, yung magkaroon ng excess na punishment sa mga tao o magkaroon ng sobra-sobrang pagmamaltrato o pagpaparusa sa mga tao. Kaya napakahalaga po na dito tinuturuan tayo na hindi tayo dapat maging sobrang lupit. Amen, sa mga nagkakasala sa atin. Na dito po pinapakita dito na kasi alam nyo, ang mga judge kasi, halimbawa, sa isang judge dito tinuturo din sa atin na kung hindi sila bibigyan ng limitasyon para sa pagpaparusa nila, ano na lang po ang mangyayari sa mundong ito kung ang kapangyarihan ng judge din walang limitasyon. So from noon pa sa Old Testament, binigyan sila ng limited lang din na pagpaparusa. Po, kasi ang kapangyarihan ng mga judge, nang nagpaparusa, napakahalaga po. Alam niyo ba sa mundo natin, kahit gaano ka kataas at kahit gaano katanyag, even ikaw ay presidente, pagdating sa judge, gagalang mo siya. Kahit pa presidente yan, pagdating sa judge, ino-honor po ang judge. Amen?
At yun yung tinatawag na hukom dito sa mundo natin. Imagine po kung yung judge dito sa mundo na hukom ng mga tao, ino-honor, what more ang God? Kaya ganun kalaking reverence, ganun kalaking dapat pagtingala natin at paggalang sa hukom natin, yung dakilang hukom, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa lahat na nagkakasala, dito binibigay sa atin yung mga bagay na dapat iwasan ng isang tao na may kapangyarihan. Amen? Na magparusa. No po, meron lang siyang apat na po ang pinakamaraming hagupit na ibinibigay po nila sa nagkasala. Hindi po pwedeng mag-excess yun o hindi pwedeng sumobra. Amen? So, limited po. At salamat sa Panginoon kasi po, even kung tingnan niyo po ang Panginoon natin ha, thank you Jesus. Kung siya po, hindi niya hahayaan na tayo ay mamparusahan ng sobra-sobra sa higit sa kakayahan natin. That is from Him too. Sinabi niya rin yan sa Corinthians po na walang hihigit. 'Di ba? Kung tayo ay didisiplinahin ng Panginoon, walang hihigit na parusa o disiplina ang ibibigay niya na hindi natin kakayanin. Tapat ang Panginoon, sabi niya. 'Di ba? Walang hihigit sa limitasyon mo. Kaya ganun din po noon. Alam 'yun ng Panginoon. Amen? Kaya nga, Jesus Christ is not plan B, mga kapatid. Jesus Christ is from the beginning, is the foundation po. Amen? Kaya, even sa pagsubok natin, mga kapatid, ano man ang pinagbadadaanan nyo, tapat po yung ating judge. Tapat siya na magbigay ng katarungan. Tapat siya na magbigay ng mga limitasyon lang sa kakayahan, angkop sa bawat isa sa atin. Kaya, ganun po yung dito sa punishment na to, ina-avoid niya na wag too much yung may kapangyarihan, yung hukom na tinatawag. Kaya ganun din tayo mga kapatid. Hindi tayo bilang Kristiyano, halimbawa bilang mga leader o bilang mga pastor o nasa kasi church o title, wag po tayong sobra na magparusa o magdisiplina. Amen? Sa mga kapatid, normal po magdisiplina kasi sinabi yan ng Panginoon even sa bagong tipan. Sinabi din niya na ang dapat dinidisiplina yung mga nasa loob ng iglesia. 'Di ba? May karapatan po tayong magdisiplina, lalo na po kung tayo ay nasa under natin sila o kaya mga disciple natin sila, kaya po tinawag na disciple, dapat may disiplina. Amen? Kaya napakahalaga po ng pagtutuwid kasi yung pagtutuwid na may pagmamahal. Amen? Ako po, totoo po, napaka-disiplinado kong disiplinado talaga ako pagdating sa mga mini-mentor ko o tinuturuan ko. Even si Tita Lisa, alam niya kung gaano ako kadisiplina. Though alam ko na may edad siya sa akin. Pero pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, even sa oras, alam niya yan, sa lahat ng ministry na dinadaluhan niya, mahalaga po sa akin ang oras. Amen? Kasi pag sinabi natin 5:30 po ang gawain, 5:30 po ang gawain. Amen? Dapat po talaga nag-i-start na tayo. Hindi tayo ang dapat inaantay ng Panginoon. Tayo dapat ang nag-aantay sa Kanya. Sa ganong paraan, nakikita ng Panginoon yung kagalakan natin na makapakinig po ng salita. Amen? Kapag ikaw ang leader o inatasan ng Panginoon na sa mga ganitong gawain, lalo po ministry, hindi po ito biro. Kasi ang boss natin dito, ang master natin dito, Diyos, hindi po siya ordinaryong tao. Kaya wag natin siya dapat binabaliwala. He is our judge too, 'di ba? Na kung halimbawa ikaw ang gumawa ng isang patakaran o rules sa isang ministry, 'di ba? Hindi ba dapat ikaw ang dapat na nakikitang nangunguna? Hindi ba dapat ikaw ang nakikitang nagli-lead kaya ka nga tinawag na leader? Sa lahat ng pagkakataon, dapat modelo ka din kung paano sinusunod natin ang Panginoon. Kaya ito po ito yung magbibigay sa atin na may mga rule tayo na sinusunod para maitagubilin sa atin, para ma-avoid natin yung mga too much na po. Even sa mga parusa, no, ma-avoid natin yung too much na pag-expose sa mga tao, even though sila ay nagkakasala. 'Di ba? Hindi naman kailangan ipahiya natin sa pulpit, 'di ba? Hindi naman kailangan, meron pong right na wages. Sabi po sa verse 4, huwag ninyong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Amen. So dito po sa verse na to, pinahayag din po ito ni Paul sa Corinthians. Ang kapahayagan niya po dito, ang revelasyon niya sa salita na to is yung about sa mga naglilingkod po.
na mga pastor, 'di ba? Na mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa inyo na hindi daw ba dapat din na mabigyan ng gantimpala ang mga naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya po So tingnan po natin Tita Lisa, pabasa nga po sa 1 Corinthians po 9 hanggang 12 po. At 1 Timothy 5:17 and 18 po. Yung reference po sa New Testament about dito po sa word na to. 1 Corinthians 9 hanggang 12 po. At kung meron po makakahanap, 1 Timothy po, 5:17 hanggang 18 po. Tita Lisa, nadidinig niyo po ako? Salita ako ng salita. Pati 1 Corinthians chapter 9 verse 9 to 12 po. Okay, ayan. Naka-unmute pala ako. Ayan, sabi po rito, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang siya'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat, amen. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa aanihin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami sa mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Amen? Ngunit, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Amen po. Purihin po ang Amen. Panginoon sa ng kanyang salita. Salamat Praise po. God, maraming salamat po. So malinaw po kahit di na po tayo magpunta sa 1 Timothy. So nakita po natin dito na sinasabi po, nire-refer po ni Paul sa reference na to, na ina-apply niya yung principle na kailangan din po yung mga nagle-labor o nagtatrabaho sa church. Actually, si Pastora Jocelyn po kung hindi ko nga po alam kung nabibigyan din natin siya ng love gift. Pero yung mga pastora na nagtitiis, nagtsatsaga po sa ating mga gawain o sa mga church natin, 'di ba? Yung mga nagle-labor o yung mga trumatrabaho sa church, dapat po nabibigyan sila. Even yung leader na si Ate Babylin, dapat nga nabibigyan siya ng love gift sa Pero ganun pa man, katulad ng sabi ni Paul, hindi namin. Kumbaga tayo kung sino man mga nagli-lead. Ako rin po bilang leader sa biyaya ng Panginoon, hindi ko inaasahan yung mga binibigay. Bagkus ako po yung tumutulong, ako yung kasi ayoko maging pabigat. Ayoko maging pabigat sa mga tao sa ministry o sa tao sa kasi alam kong mas kailangan nila kaysa sa akin. Kaya ganun din po siguro yung puso ni Ate Babylin kasi mas nakikita niya mas kailangan. Pero alam niyo po, dapat talaga yung mga leaders natin o yung mga pastor natin, nakakatanggap po sila ng kanilang pinagpapagalan. Kaya napakahalaga po. Napakahalaga po nito. So yun po yung ibig sabihin ng huwag mong bubusalan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Amen? Kasi they deserve. Kasi nagtatrabaho sila. Tingnan niyo po kung titingnan naman natin na literal. 'Di ba? Kung yung hayop na to binibigyan po ng halaga ng Panginoon, don't you think hindi binibigyan ng halaga ng Diyos ang tao? 'Di ba? Kung literal po natin 'tong babasahin at hindi po hinayag ni Paul sa New Testament kung anong ibig sabihin nito. 'Di ba ba? Ganun kahalaga ang binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na binibigyan niya po tayo ng right sa mga tinatanim natin na umani din po tayo. Kaya salamat po alam nyo, sa paglilingkod po talaga sa Diyos, wala kang talo. Hindi ka talaga matatalo at hindi ka lugi. Kasi even hindi po tao, ako hindi tao, sabi ko nga.
Kasi minsan ayoko ding sabihin ng tao dahil sa kanila yumaman ako, hindi po. No, alam ko ang Panginoon po ang magsusweldo sa akin in Jesus name. So kaya ano po, purihin ang Panginoon. So from ano po, hallelujah. Ayan. So dito po sa ano, so doon po ano, ito yung right ng mga fair wage na maibigay po sa kanila. Ano po, yun po ang ibig sabihin ng sa verse 4. So verse 5 po hanggang verse 10. Amen. Pabasa po tita, total naka-unmute ka na po. 5 po hanggang 10. Amen. Ayan. Sabi po dito, ito ay ang pag-aasawang muli ng isang byuda. Sabi po sa verse 5, may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nagbiyutad niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid ng namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatandang namumuno sa bayan. Sasabihin ng nabiyuda, ayaw ng lalaking ito na panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid ng yumao ay ipapatawag ng matatandang pinuno at pagsasabihan. Kapag ayaw pa rin niya, lalapitan siya ng byuda, hahablutin ang sandalyas nito sa kaduduraan sa mukha. At sasabihin, ganyan ang bagay sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. At ang sambahayan ng lalaking ito'y makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng lalaking hinubaran ng sandalyas. Amen po. Purihin po ang pagkakabasa ng banal na salita. Salamat po. Amen. Praise God po. Ano? So, salamat kasi hindi tayo nabuhay noon. Pamute mo muna, Tita Lisa, kasi nagtitibak po. So, praise God po. Ano? So, dito, ang gusto pong ipahayag sa atin dito, pinoprotektahan po yung future generation ng isang babae po na, syempre, wala pa silang anak, di ba? At alam nyo kung ano yung pinaka-pinoprotektahan nila dito, yung mga lupain na minana. 'Di ba? Napag-aralan po natin 'yan sa mga pinagdaanan nating mga ano, 'yun talaga yung pinaka pinoprotektahan nila, yung kanilang excuse po, mga minana po na dapat hindi po. Kasi pag nag-asawa yung babae, 'di ba, nasa kanya 'yon. Pag nag-asawa siya ng hindi kalahi nila, mapupunta sa iba yung mana na 'yon. Kaya dapat yung mga lalaki na kapatid nung nabalo o namatayan ng asawa, dapat paanuhan nila, panagutan nila yung ano, yung pong balo, 'di ba? Na ano po, na tulungan nila. Sabi dito, ah um, kaya hindi siya kailangan mag-asawa po ng iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid po na namatay. So hindi ang pinag-uusapan natin dito hindi yung may asawa. So yung single din na kapatid ang dapat pong magpakasal dito para maingatan po yung kanilang mga mana na hindi mapunta sa iba. At kung tatanggihan naman, kahihiyan po ito. So tatawag sila ng mga elders na sasaksi. Amen? Dahil sa nangyaring ito at yun nga po ang gagawin niyang parusa is pwedeng may karapatan po siyang duraan o iharap sa mga tao, ipahiya na hindi niya pinahalagahan yung pangalan ng kanyang kapatid. Hindi niya pinahalagahan yung kanilang dignidad, integrity, 'di ba? Na dapat kasi ito po yung batas. Amen. Pero hindi naman sinasabing patayin. Hindi po kamatayan ang kanilang parusa kundi yun nga po, mapapahiya sila at kailangan ipulong siya ng elders na pabaguhin yung isip niya to the point na maintindihan niya yung sitwasyon. At pag hindi niya ginawa pa rin yun po, magkakaroon siya ng kahihiyan sa harap ng maraming tao. Talaga pong ihaharap sa maraming tao. Amen? At hahablutin, di ba? Tapos yung sandalas duduraan pa sa mukha. Amen? At sasabihin niya na ganyan daw ang bagay sa mga tumatanggi na mapanatili ang pangalan ng kanyang kapatid. Amen? At ito'y makikilala sa buong Israel. Yun, mapapahiya yung sambayan ng lalaki. Amen? So, yun po yun. Mahalaga po kasi yung sa kanila noon, di ba, yung mga yaman na hindi basta mapunta sa iba. So, yun po yung iniingatan dito
na pinapahayag po sa kanila. At yung din, syempre, yung nabalo, di ba? Yung protection din sa kanila na iniiwasan din po na mapabayaan. Kaya yung future, di ba? Ito'y pinoprotektahan nila yung future generation. Amen? So from 13 to 16 po, Sabi po dito, iba pang tuntunin, ayan. Kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at dinaklot ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng iyon, hindi siya dapat kaawaan. Verse 13, huwag kayong gagamit ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan, isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong gagamit ng dalawang uri ng takalan, isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamiting takalan ay iyong husto sa sukat upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Lahat ng mandaraya ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Amen. Amen. So praise God. Nakita niyo po, dito po, ang hinahayag ng Panginoon sa atin, ang katapatan natin, honesty and fairness. Maging tayo, pantay tayo. Huwag po tayong sinungaling. Amen? So napakahalaga po ng honesty sa harap ng Panginoon Diyos. Kaya nga huwag po tayong laging nagsisinungaling, no? Yung nakakasanayan na lang natin na magsinungaling. Wag nating, sabi niya, wag nating dala yung pabigat. Minsan, ang ginagawa natin, tinatapakan natin, tita pa mute po, tinatapakan natin ibang tao para lang maging mataas tayo. 'Di ba? Tinatapakan natin yung ibang tao para maging mas mabuti yung paningin sa atin. Pero ang alam mo, kasi bago ka magsinungaling, kapatid, alam mo sa sarili mo bago ka magkwento ng ibang kwento sa iba. Kaya ayaw ng Diyos po ng sinungaling. Ayaw niya ng tao na hindi marunong magsabi ng totoo. Dahil sabi po, ang taong sinungaling, anak ng demonyo. Pinahayag po yan sa bagong tipan. Amen? Ang ama daw nila is si Satanas. Kapag ikaw ay laging sinungaling, nagsisinungaling. Amen? Kaya napakahalaga po ng honesty sa harap ng Diyos kasi abomination to sa Kanya. At yung fairness, yung pagiging pantay natin sa ibang tao, matuto po tayo na huwag tayong nanlalamang ng tao. Huwag tayong nanlalamang sa kapwa natin. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung anong ginawa mo, di ba? Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kaya tayo po, kung tayo ay nakagawa sa ganyan ng kapwa natin na nanlalamang tayo, kahit alam natin ang katotohanan, lalo po tayong mas mabigat ang parusa natin. Kasi mandaraya tayo. Amen? At kinasusuklaman po yun ng Panginoon even hanggang ngayon, ang sinungaling at hindi po patas. Kinasusuklaman po ng Panginoon yun. Kaya tandaan po natin, huwag tayong mga sinungaling. Mananampalataya ka na, tapos ang sinungaling mo pa, di ba? Mananampalataya ka na, tapos pag nagte-testimony ka para lang maging mabango ang pangalan mo, di ba? Maging ano mo sa pulpito o sa ibang mga tao o nagkukwento ka ng hindi tama sa tao. 'Di ba? Huwag po tayong sinungaling dahil kasuklam-suklam po 'yan sa harap ng Diyos. Kaya nga kahit sa pagkikipagkaibigan ang taong sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang kaibigang matapat, 'di ba? Pag nagtatapat ka, ang pagsasama ninyo, 'di ba, magiging maayos. Pero kung ikaw, limitado lang ang pagiging matapat mo, pag may pinapakinabangan ka, matapat ka, maamo ka, 'di ba? Hindi ka patas. So, hindi po yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya ang honesty and fairness po, mahalaga po yun. At dapat mo natin yung tinatandaan. Even until now po. Until now. Amen? Sa ayaw po ng Panginoon. So, honesty and fairness is very important po sa bawat isa sa atin. Amen? So, dun po tayo sa last verse, tita. 17 Amen. to Sabi po 19 po. dito, ang paglipol sa lahi ni Amalek. Verse 17, huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. 18, wala silang takot sa Diyos. Sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. 19, kapag nalupig na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kalilimutan. Amen po. Salamat po. Pagkakabasa ng kanyang banal na salita.
Amen. So praise God po. So ito po yung binili ng Panginoon sa kanila, alalahanin daw nila po. Pero alam nyo ba na naging matagal pa ang paglipol nila sa Amalek? Madadaanan po natin yan sa mga dadaan na hanggang sa Kings, hanggang sa po, dapat naalala nila yon. Ito po yung bilin sa kanila ni Moises bago sila pumunta sa Promised Land. Pero nalimutan po nila yon. Even pinaalala ng Panginoon. So, ganun din po sa atin mga kapatid. Lahat ng ito, bakit natin to pinag-aaralan even sa Old Testament? Paalala ito sa atin ng Panginoon na wag nating kakalimutan kasi yung mga principle sa Old Testament, yun yung kinukuha natin kung paano natin maa-avoid yung too much na hinahandle natin yung kapangyarihan, tama? Yung pagbibigay natin sa mga trumatrabaho. Yes, ma'am. Sa mga trumatrabaho ng mga lingkod, di ba? Yung pagbibigay natin ng karapat-dapat para sa kanila dahil nagpapagod sila katulad ng hayop. Amen? Kung paano natin pinapakain. At yung protection sa future generation, di ba, ng kanilang mga lahi. And next po, dito pinapaalala sa atin yung pagiging matapat natin at dapat hindi yung fairness natin, pagiging tapat natin at fairness natin sa ibang tao. Amen. Kaya ito din po yung paalala sa atin. Amen. Sa bawat isa sa atin kung bakit tayo bumabalik sa mga gawaing ito, bumabalik kasi dito makikita natin yung principle ng pag-uugali o karakter ng nature ng Diyos na meron tayo. Amen. Kaya nakikita niyo po kung hindi natin aalalahanin ito, hindi natin mauunawaan yung mga tama at mali na ginagawa natin, nagiging abuso tayo bilang mga mananampalataya, yung kapangyarihan din na binibigay sa atin, yung pinagkatiwala sa atin. Pwede natin kasing i-over yung power natin. Pero tandaan natin, katulad ng Old Testament, limitado din tayo sa mga pinapasakop sa atin. Kaya napakahalaga po na sundin natin yung mga tuntunin at paalala to remember. Hindi to pinapaalala sa atin ng Panginoon para pasakitan tayo mga kapatid. Hindi to pinapaalala sa atin para i-rebuke tayo na hindi tayo natututo sa mga ginagawa natin. Pinapaalala to ng Panginoon sa mga buhay natin para makita natin yung tama at mali sa mga ginagawa natin. Para makita natin at huwag na nating ulitin. Alalahanin natin, di ba, na minsan nakakapagdulot tayo ng hindi maganda sa ibang tao. Ako din po, talagang ako rin nagsisisi din po ako sa lahat ng mga at nagsusorry din ako sa mga tao kasi sometimes nami-misunderstood nila ako. Even sa mga pagtuturo ko, nami-misunderstood nila ako. Kaya ako, bago po humihingi na rin ako ng paumanhin sa kanila kasi masyado po kasi akong bold din sa pagtuturo po sa mga even sa ministry. Pero I praise God kasi nasanay na talaga sila. And yung ministry po, dumadami siya, nagmumultiply siya. Hindi siya pabawas ng pabawas ng pabawas. Ibig sabihin, nagiging epektibo. At unti-unti po, ganun din sa buhay ko, tinuturuan ako, tinutulungan ako, tinatanggal din ni Lord yung mga ibang ugali ko. Ganun din tayo. So kung magiging batayan natin yung mga paalala ng Panginoon sa lahat ng tuntunin niya sa atin, hindi ito sa ipakasasama natin. Hindi ito sa ikapapahamak natin, kundi kung ikaw ba maging matapat at hindi ka sinungaling at maging ikasasama mo ba yon? Hindi ba it's for your good? Kasi God is good. Wala tayong Diyos na sinungaling. Our God is a faithful God. Our God is an honest God. Iba yung God ng sinungaling. 'Di ba? Kaya mayroon tayong God of truth kasi may God ng lies. So, dito, tinuturo sa atin yung magiging patas tayo. 'Di ba? Kaya pinapa-avoid ng Panginoon yung too much. 'Di ba? Kaya sometimes po, kahit mga humihingi tayo ng mga kaloob ng Panginoon Diyos, sometimes di binibigay sa atin. Bakit? Hindi niya pa nakikita sa atin yung ating humility na, 'di ba? Yung kung ikaw magkaroon ka ng kapangyarihan, saan mo gagamitin? Kung immatured ka pa, baka gamitin mo sa ibang paraan. Amen? Kasi pwede po, katulad ng mga witchcraft ngayon, di ba? Tingnan nyo, power din po ng Lord yun na nagagamit sa masama. Kasi sabi ng Colossus 1:16, walang kapangyarihan na hindi nagmumula sa Diyos. Lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, kahit pa sabihin black yan, ang tao na lang naman na nagsabing black magic yan pero lahat yan. Pati kasinungalingan, may kulay na rin, di ba? May green, may red, white lies daw, white lies, green lies, ewan ko po kung anong kulay pa ng lies. Pero tao na lang po ang nagpapahayag niyan. Tao na lang ang gumagawa niyan.
Hindi po yan ginawa ng Panginoon Diyos. Kaya alalahanin natin itong mga paalala ng Panginoon sa atin. Amen? Huwag nating gamitin sa mapusok. Huwag nating gamitin sa too much kasi lahat po to pagbabayaran natin sa Panginoon. At hindi nagkulang ng paalala ang Diyos sa atin. Hindi siya nagkulang ng paalala unless hindi mo pinakinggan at hindi natin sinunod. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I pray. Lord, I thank you. I thank you for reminding us, Panginoon, na mga bagay na mabuti na idudulot para sa amin. Salamat, Panginoon, na pinaaalalahanan mo kami. Salamat sa mga tuntunin mo na nagpapahayag sa amin, Panginoon, na makadaan kami sa matuwid na daan, mabuting daan, karapat-dapat na daan, daan na kung saan nakikita namin ang liwanag ng iyong mga salita, Panginoon, na nagtutuwid, nagtuturo, nagre-rebuke, nagkukonvict, nagdidisiplina sa bawat isa sa amin, Ama. Thank you for your compassion, the way you discipline us, Father. I honor you sa pinakamataas na pagsamba. And I thank you sa lahat ng tinuro mo sa bawat isa sa amin, even sa personal naming buhay, Panginoon. Ama, patuloy ka pong mapagpala sa aming mga buhay at pagpalain mo ang bawat isa na itanim sa puso at isip namin ang lahat ng alituntunin mo. Yung prinsipyo mo, yung principle mo, Lord, yung nature for who you are, Father God, that you never change. You are the same and you remain the same. In the mighty name of Jesus, I pray. I thank you, Father. I thank you, Father, sa lahat ng ginagawa mo. Salamat, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, kalwalhatian, kapangyarihan, katwiran, Panginoon, at pasasalamat sa pinakamataas na pagsamba na aking iniaalay sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you po and God bless po. Tita Lisa Pasalo. Amen. Amen. Maraming salamat sa buhay mo, pati salamat sa mensahe na iyong ipinarating sa amin mula sa Panginoon ngayong araw na ito, and patuloy